Ang verse nga po natin ay, For God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Philippians 2, verse 13. God is working in us as we desire to do what pleases Him. Hallelujah. Ang theme po natin for this second Sunday ay Milestones of Faith, Our Worth in Christ. Milestones of Faith. Amen. Yung nakaraan, milestones of provision, sapagkat nagkaloob ang Diyos sa gitna ng pagkauhaw, kawalan ng tubig, mayroong pinagkaloob ang Diyos ng provision. At ngayon naman, this Sunday, milestones of faith, our worth in Christ. Makita namin yung bawat milestone natin ay mayroong dinadala itong halaga. At ang halagang ito ay nagmumula kay Kristo. Amen? Exodus chapter 20, 1-4, 7-9, 12-20. Philippians chapter 3, verses 4b to 14. Yan po yung ating mga verses. Alam niyo po ba kung bakit may B? 4b, ano ibig sabihin po na may 4b? Yan. Pag sinabing 4b po, yung second sentence ng verse. Pag A, first sentence. Pag B, second sentence. C, third sentence. Kaya 4b, ibig sabihin, simulan po sa second sentence. Okay po, yun, ganun po yung ibig sabihin na may letter po pagdating po sa mga verse. Kaya po, ito po ang ating pong theme for this week, Milestones of Faith. Nakakadalawang milestones na tayo. Amen. So dito po sa mga ating pong mga daan, may mga milestones yan kung nasaan ka na. Usually po nakalagay pa ay Death March, mga ganon. Mayroon pong ilang kilometers pa ang mula sa isang lugar, sa Balana, hanggang sa Mount Samat. Yan, pag nagpunta po tayo ng Bataan. Di ba? So, ang ating highlight for this Sunday ay the Ten Commandments. Sapagkat yun po yung binigay na verse sa Exodus 20, 1-4, 7-9, 12-20. The Ten Commandments. Kaya, sabi nga ng iba, ikaw, daig mo pa ang Bible. Bakit? Kung mag-utos ka, higit pa sa 10. Di po ba? Ganun po yung mga misis daw, ganun. Daig pa yung Bible. Mas higit pa sa 10 utos. Utos ng utos. Yan. So, kaya may book na puro utos, puro utos. Yan. Pero tungkol po yun sa Ten Commandments. Ni Ed Lapis. Anyway, hindi po galing ni Ed Lapis yung mensahe po ngayon, no? Amen? So, the Ten Commandments, tingnan po natin. Tayo po isang daling manalangin. Lord, salamat po sa inyo pong milestones of faith na siyang i-reveal sa umagang ito. At ma-reveal din lalo ang aming worth, ang aming kahalagahan, ang aming dakilang Diyos. Worth ay nagmumula po sa inyo. Salamat po, Lord, sa blessing po ng paggising namin sa umagang ito. At makasumpong muli kami na second Sunday na ng October at patuloy mong pagpapalain ng bawat isa. Salamat po, O Diyos. Salamat sa inyong biyaya at pagpapala. Sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. So, ang 10 utos po ay binigay kay Moses. Ang main character po dito ay si Moses sa Exodus chapter 20. Ito po yung simula ng patuloy na pagsunod, pagtaliwas muli ng mga Israelites. Ito po ay very familiar na po tayo sa verse na ito. Yung 10 utos ng ating Panginoon. Yan. Ano po yung mga hinahatid sa ating milestone ito pagdating po sa mga Israelites? So
So number 1, bilisan po natin ang phrasing. Ano po? Number 1, milestones of faith, acknowledging God as one true God. Amen? Ang milestone na inihatid po sa pananampalataya po ng mga Israelita, there must be one God sa kanilang kalagitnaan, sa kanilang buhay. Sapagkat ang mga karatig na bayan ng mga Israelita, ang kanilang mga hindi lahing mga lipi ay naniniwala sa polytheistic God. Madaming Diyos. Maraming Diyos. Pero po, dito po inintroduce at pinagtibay sa pamagitan ng 10 utos na monotheistic God o iisang Diyos lamang. This milestone of faith involves recognizing and acknowledging God as the one true God above all other gods or idols. It calls for complete surrender and devotion to Him alone, reflecting a deep faith in His power, love, and sovereignty. Amen? So, acknowledging God as one true God. Ang tanong sa atin pong bilang mga mananampalataya, bilang Metodista, ilan po ang ating Diyos? Very, very basic po. Ilan ang Diyos natin? Isa po sa 3 persona. So, we believe in the Trinity. Amen. Kasabihin ng iba, wala namang Trinity salita sa Biblia. Amen. Marami, wala nga po yung exact word na Trinity. Pero po, yung diwa ng Trinity ay nakikita natin sa Biblia. Nababasa natin ito at ito po yung pinangbabasbas nga natin. The name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. So, one true God, ang tawag po natin doon ay Triune God. No po, Triune God. Isang Diyos sa 3 persona in 3 revelation. Hindi nag-aagawa ng kapangyarihan, hindi nag-aagawa ng power, in perfect relationship sa bawat isa. Amen. Kaya yung tanong na, anong mas makapangyarihan? Yung Holy Spirit o si Jesus? Sino mas makapangyarihan? Yung Diyos Ama, yung Diyos Anak, o yung Diyos Espiritu Santo? No, that is not a question. Hindi po yun question. Ang sinasabi lang po natin, they are in perfect harmony. Kapag perfect ang harmony ng relationship ng bawat isa, wala nang agawan kung sino ang makapangyarihan. Hindi na ang tanong kung sino ang mas mahusay, kung sino mas magaling. Because this is a picture of a perfect relationship. Amen? So ganun din po sa church, di po ba? Hindi na ang tanong, sino yung mas mahusay sa inyo, sino yung magaling sa inyo, sino yung matalino sa inyo. No, sa church, ang model natin ng perfect relationship ay ang Diyos. Kaya wala na question kung sino pa yung nangingibabaw o nangunguna. Ang mahalaga, there's a perfect relationship na nag-i-exist sa ating lahat. Amen? Amen. Sa mag-asawa din. Pero bang competition sa mag-asawa? Dapat wala. Kasi you must be in a perfect relationship. Amen? Kaya hindi sasabihin lang na ang lalaki, mas mataas sa babae, yung babae, magsabihin sa lalaki. Although, nasa Bible po yun. But, in our model of perfect relationship, wala nang agawan. Wala nang mas mataas. Kundi, they are completely in perfect harmony sa bawat isa. So, number 1 challenge, prioritize and cultivate a deep relationship with God. Yun po yung gustong iparating sa mga Israelita. You must prioritize and cultivate a deep relationship with God. Challenge yourself to deepen your understanding of who God is through studying His Word and spending time in prayer, allowing Him to become the central focus of your thoughts and action. Amen. So ano po yung nice na message ng Panginoon? Put God first. Put me first. Alam niyo po yung ibig sabihin ng first? Spell first. Atinos, F-I-R-S-T. May ibig sabihin daw yung first. Put God first. At nag-reflect nga po yung sa Matthew 6:33. Ano po yun? Seek ye first. Di po ba? Ang first may ibig sabihin. Hindi ko na po papakita sa slide. First, spell natin ang first. Letter F is, spell first. Letter F.
is finances. Unahin mo ang Diyos sa iyong mga finances. Una ba ang Diyos sa pera natin, sa kinikita natin? O si Judith muna una, syempre. No? Mas delikado si Judith. Sino yun? Si Juna. Di po ba? Okay. So, finances. Nagre-reflect ba sa finances natin that we put God first? Tabi ko muna ang para sa Diyos. Para sa Diyos to. At according to studies, ang mga bata, mas natututo daw yan ng presence ng Lord sa buhay nila. Kapag nakikita nila yung parents nila, actually nagtatabi para kay Lord. That is a fact. Study po yan. Mas hindi po yung ibang mga aspeto. Pag nakikita nilang mga parents nila nagtatabi kay Lord, ang mga parents nila, yung mga bata, mas naniniwala na may Diyos. That is according to study, mga kapatid. So, are we putting God first? Bilisan lang po natin. Letter, ano po susunod? I. I means interest. Are we putting God in our interest? Marami tayong pwedeng mag-interest, hindi naman po masama yun. Pero po, are we putting God in our interest natin sa buhay? Ano ba yung mga ginagawa natin? Are we putting God sa mga bagay na ginagawa natin? Ano bang interest yan? No? Ano bang bagay sa social media man yan? Sa reels man yan na kumikita man yan o hindi? Kasama lagi po natin ang Panginoon. Letter R is, eto. Letter R means relationship. Amen. Are we putting God first in our relationship? Ang relasyon ba natin ay maka-Diyos? Ang relasyon ba natin ay inuuna ang Diyos? Ang relasyon ba natin ay sinasaalang-alang ang Diyos? Amen? Letter ano po? S stands for our schedule. Schedule. Kasama sa schedule natin ng Diyos. Are we putting God first in our schedule? Inuuna ba natin siya sa mga schedule natin? Napakadali ba natin gumawa ng alibay pagdating na kung mamimili tayo kung ang Diyos muna ang schedule natin o ang gagawin natin? Amen. Naka-schedule ba sa atin ang Diyos? At naniniwala naman tayo kapag tayo sumasamba sa Panginoon, nandito tayo, inuna natin sa schedule ang Diyos. Amen? May mga bagay na hindi maiwasan, pero ang principle po nun, kasama natin lagi sa schedule ang Diyos. Amen? Love is spelled as, not L-O-V-E, sabi nga, love is spelled as T-I-M-E. Yun, dito ba? Narinig nyo na yung sabi? Love is spelled as T-I-M-E, time. Kung may schedule tayo para sa Diyos. Letter ano po, susunod? Letter T. Maraming ibig sabihin ng T. T stands for, are we putting God first in our tests, trials, or troubles? Kapag ba may problema, kapag may trial, kapag may test, inuuna natin ang Diyos o sinasantabi muna natin ang Diyos? Amen? Kaya nga po, first, put God first. Hindi lamang mo uunahin ang Diyos kapag masaya ka. Di ba? Hindi mo lamang uunahin ang Diyos kapag wala kang problema. Mas lalo mo siyang dapat unahin. Kahit ikaw ay may test, may trial, or trouble. Ayan. Di pa po tapos. Amen. Number 2, milestones of faith, honoring God's name and worshiping Him. These milestones of faith involves honoring and revering God's name, speaking of Him with respect and awe. It also entails setting aside dedicated time to worship and honor Him, recognizing His worthiness and our dependence on Him. It demonstrates faith by prioritizing our relationship with God and making Him the focus of our lives. Amen. So ano yung challenge po doon? Honor God's name and worship Him with reverence. Nakapaloob po talaga doon that honoring the Sabbath. Mayroon kang time, ano po,
Challenge yourself to actively cultivate an attitude of reverence and worship in your daily life, expressing gratitude to God and acknowledging His worthiness. Expressing gratitude to God and worship in your daily life. So not necessarily tuwing Sunday, but in our daily life. Amen. So ibig sabihin po, mananampalataya tayo mula Lunes hanggang Sabado, hindi lamang tuwing Linggo. Ito ba? Bagamat talagang mahalaga ang Sabbath at Sunday ang ating worship day, ino-honor natin, ang reverence natin ay para sa Panginoon. Do not use God's name in vain. Di po ba? Kasama po yan. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang Panginoon. Kaya yung nagsasalita lang ng mga ibang bagay na para lang walang kabuluhan ang paggamit ng pangalan ng Diyos. Amen. Ay hindi po ino-honor. It is not a God's honoring way. Opo, sa social media, di po ba, mapapansin natin, parang madaling i-joke ang tungkol kay Lord. Madaling i-joke yung mga bagay na tungkol sa expressions tungkol kay Lord. Yung mga Diyos ko, yung mga bagay na hindi magandang pakinggan, na-associate pa din sa Panginoon. Ayan. Pangatlo, milestones of faith, living in obedience to God's command. Living in obedience to God's commands. These commandments serve as milestones of faith, guiding God's people in righteous living and harmonious relationship. They require faith to trust God's wisdom and goodness, even when His ways may be different from our own desires. Living in obedience to God's command demonstrates a mature faith that seeks to align our lives with His, ang sabing, according to His standards of righteousness, and live according to His standards of righteousness. So, summary po ng Ten Commandments, the first part ay relationship sa Diyos, at second part is relationship sa ating po kapwa. Di po ba? Righteous living and harmonious relationship. Yan po ang nais ng Ten Commandments. Amen? So sa lahat ng iyon, yung mga dunat-dunat na iyon, yung mga huwag, lahat ng iyon ay papunta sa isang harmonious relationship sa kanilang kapwa, sa kanilang kapitbahay, sa kanilang pamilya. Amen? Kaya po, there's a milestone. Pinapakita dito na ang Diyos ang magbibigay lamang ng tamang harmony sa pagsunod sa Kanyang utos, mayroong kaayusan ang buhay. Amen? So napakaganda po ng nais dalhin ng Ten Commandments. Napakagandang isipin po na ang Ten Commandments ay nagde-demonstrate na kapag sumunod ka, amen, kapag ikaw ay naging obedient, pagpapalain ka ng Panginoon. I-bless ka ng Panginoon. Challenge number 3 is live in obedience to God's command. Challenge yourself to align your daily choices and actions with God's commands, asking the Holy Spirit for strength and guidance. Are we living in obedience to God's command? Amen. Nagiging delight ba, nagiging joy ba ang sumunod tayo sa kalooban ng Panginoon? Amen. So masaya yung Ten Commandments ay decide yon not to give burden dahil mga huwag-huwag yon. Ano po? Kung hindi, it is a path to righteousness. Amen? Kaya pag may mga huwag-huwag ang Diyos sa atin, ang talagang gusto niyang mangyari, ilayo tayo sa kapahamakan. Ilayo tayo sa anumang bagay na mas magiging hindi kaaya-aya sa Panginoon. So how can we reach our milestones of faith? Yun ang tanong. Mag-refer tayo sa New Testament. How can we reach our milestones of faith? Ano yung kaugnayan nito sa sulat ni Pablo?
by remembering our worth in Christ. Amen. Ang tunay na pagsunod, ang tunay na makakabigay ng milestone ng pananampalataya natin ay ang halaga natin sa Panginoon. Amen ba yun? Amen. Amen. Mas madali kang makakasunod kung alam mo kung sino ka. Tama po ba? Mas madali mong masunod ang layunin ng Diyos sa buhay natin kung alam natin kung ano yung halaga natin sa Panginoon. And when we speak of our worth in Christ, ang sabi po sa Efeso, we are purchased by the blood of Christ. Amen? Walang kasing halaga yun. Sapagkat tayo binili ng dugo ng ating Panginoon. So remember, katulad po ni Apostol Pablo sa Filipos chapter 3, remember, our worth is not found in earthly achievements. Amen. Si Apostol Pablo po, di po ba kung babasahin po ninyo, kinuwento niya yung kanyang background. Perfect siya sa mata ng mga tao because of his being a Jew, a Pharisee, isang religious person sa community, isang tao na nakakasunod sa lahat ng batas. Pero hindi yun yung kanyang earthly achievement. Paul emphasizes that his impressive earthly achievements, which could have given him a sense of self-worth, were ultimately meaningless when compared to the surpassing worth of knowing Christ. Our worth in Christ is not determined by worldly success or accomplishment. We must recognize that our earthly achievements are temporary and fleeting. Amen. The surpassing worth of knowing Christ. Amen. Ang hindi kayang tumbasan na pagkakilala sa Panginoon, yan po ang nagbigay ng halaga sa buhay ng Apostol Pablo. Amen. Sabi nga po nila, di po ba? Kapag ikaw ay mamamatay, ang hindi ipapaligid sa iyo yung mga trophy mo, yung mga medals, o ano pa mang mga bagay na nakamit mo. Pero ang makapaligid sa iyo yung relationship mo. Relasyon mo sa mga mahal mo sa buhay, sa mga tao, no? Na kumikilala sa iyo. Pero hindi lamang yung mga achievements mo. Amen. So hindi natin sinasabi na hindi mahalaga yung mga na-achieve natin sa buhay, no? Pero ang sinasabi natin, ito po yung worth ni Apostol Pablo. Surpassing worth of knowing Christ. Amen. Nung makilala niya yung Panginoon, ang sabi niya, lahat ng mga bagay na sa paligid ko, tinuring ko ng basura. Yan po yung sinabi niya, literal, di po ba? Basura na yung tingin niya sa mga paligid niya. Yung mga bagay na yun, basura lang pala sa kanya. At ang kanyang nakita ay ang kanyang halaga sa Panginoon. Amen? Okay. So remember, our worth is not found on earthly achievements alone. So pwede pong mga tao, iyon ang tingnan, pero po sa isang mananampalataya, ang halaga natin, tayo po'y nasa Panginoon. Hallelujah. Pangalawa, remember, our worth is found in knowing Christ personally. Amen. Hindi lamang yung worth mo dahil kay Kristo, kundi kilala mo si Kristo. Amen. Knowing Christ personally. Amen. So iba po yung kakilala mo at iba din po yung talagang alam mo na lumalago ka sa pagkayala sa Panginoon. Paul displays that he counts everything as loss for the sake of knowing Christ Jesus as his Lord. Our true worth is found in having a personal relationship with Jesus Christ. This relationship is founded on faith, grace, and the righteousness that comes through faith in Christ. It is through Him that we find our ultimate life, worth, and purpose. Amen. So knowing Christ personally. So ang sabi po ni Apostol Pablo, ang tanging hangarin ko ngayon ay makilala si Kristo, maranasan ang kanyang muling pagkabuhay,
mabuhay para sa Kanya, at sumama sa Kanya maging sa kamatayan. Amen? Our worth is found in knowing Christ personally. So ang tanong, are we personally knowing Christ sa buhay natin? Amen? Inuulit sa atin, si Jesus ba ang personal nating tagapagligtas? Sapagkat, bagamat ang salvation ay sa church, ang kaligtasan ay sa iglesia. Ang kaligtasan ay ang iglesia ang ililigtas ng ating Panginoon sa huling panahon. Pero po, yung personal nating relasyon sa Panginoon, yun po ang higit na magdadala sa atin ng tunay na kaligtasan. We have that very personal. Amen? So this is what Paul experienced. He lost his religion and his reputation, but he gained far more than he lost. Amen? Nawala yung kanyang religion, yung kanyang pagiging Hudyo, yung Judaism, yung reputasyon niya, but he gained far more than he lost. Ayan. So yan po yung mga nag-gain niya. No? Yan yung mga tinubo niya. Yan yung mga bagay na mayroon siya ngayon dahil sa pagkakilala kay Lord. Amen? So ano po ba sa inyo kung titimbangin yung mga dating nawala sa inyo nung sumunod tayo sa Panginoon? Mas lamang ba? Mas matimbang ba yung nakakilala tayo sa Panginoon kaysa dati na hindi tayo kumikilala sa Kanya? Amen? So kung titimbangin po yung buhay natin, saan tayo mas pupunta at mas mabigat para sa atin? Yan po ang challenge kay Apostol Pablo. Nasa kanya na yung yaman, kapangyarihan, nasa kanya yung prestige bilang isang lahi ng mga Hudyo. Nung tinimbang niya ay mas matimbang itong pagkakilala ko sa Panginoon. The knowledge of Christ, the righteousness of Christ, and the fellowship of Christ. Amen? Yan po yung mga nagbigay sa Kanya. So, babalikan po natin sa Exodus chapter 20 verse 3, "You shall have no other gods before me." This commandment emphasizes that our worth is found in our relationship with the one true God. We are created in His image and designed for fellowship with Him alone. Amen? Kaya kung babalikan po natin, kaya nais ng Diyos na ako lang ang kilalanin ninyo sa mga Israelita sapagkat yung worth na nais niyang impart sa mga Israelita that they are created in His image and designed for fellowship with Him. Amen. Ang tunay na halaga nyo, kayong mga Israelita ay nasa akin. Kaya huwag kayo dapat humanap ng iba. Huwag kayong masiyahan sa iba, kundi sa akin kayo mag-focus. Sa akin kayo sumunod at sa akin kayo magpahayag ng pagpapala. Amen? Number 3, remember, our worth inspires us to press on towards the goal. Amen? Kung alam mo yung halaga natin, maglilingkod ka sa Panginoon, ipe-press mo ang buhay mo towards that goal. Amen? So ang buhay mananampalataya dapat po goal-oriented. At ang goal niya sa kanyang buhay, sabi sa Philippians chapter 3 verse 10 to 14, yun nga po, a life of purpose. Our worth in Christ motivates us to live a life of purpose, continually striving to become more Christ-like. We must forget what is behind, embrace the future, and run the race with endurance, knowing that our worth is secure in Him. Amen. So ang maganda po sa isang mananampalataya, si Jesus, ang Diyos, hindi lang nasa dulo. No, tumatakbo tayo bilang mananampalataya, hindi lamang ang Panginoon nasa dulo at sabi, kaway ng kaway, sige kaya mo yan, halika. Hindi lang ganun, kundi katabi natin tumatakbo, kasama natin ng Diyos sa pagtakbo. Amen? So, ino maganda, hindi lang siya nasa dulo, halika,
takbo kayo, andito ako. Kundi kasama natin yung Diyos habang tumatakbo tayo. Amen? So, there are two extremes to avoid here. Yan po ang warning sa atin. Ano po yung attitude na yon? I must do it all and God must do it all. Masama naman po yung sasabihin mo, I must do it all. Tatakbo ako mag-isa. Wala akong makakasama. Hindi ko kailangan ng iba. At yung pangalawa, God must do it all. Wala ka nang gagawin. No, the first describes the activist, the second, the quietist. And both are heading for failure. Amen? No? May mga attitude na tatakbo ko pero ako lang mag-isa, hindi ko kailangan ng Panginoon. Isa naman, Lord, ikaw talaga tumakbo. Gagawin mo yung lahat. Alam ko gagawin mo lahat. Danger po yan. Kaya, ang sabi nga po, the Christian runner with a spiritual mind realizes that God must work in him if he is going to win the race. Amen? God works in us that He might work through us as we apply ourselves to the things of the spiritual life. God is able to mature us and strengthens us for the race. Yan. And lastly po, ang sabi po, the important thing is that we reach the goal He has established for us. No matter how successful we may be in the eyes of men, we cannot be rewarded unless we take hold of that which Christ Jesus took hold of us. Ayan. Ang sabi po sa Philippians chapter 4 verse 12, yun nga po, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Amen. Ano yung goal niya? Ang sabi po ni Apostol Pablo, sapagkat tinawag siya ng Diyos. He is called by God. Kaya may purpose na yung buhay niya. Yung worth niya kasi tinawag siya ng ating Panginoon. Amen? Kaya, napakagandang isipin, ano po, na yung Old Testament nagbibigay sa atin ng glimpse na gusto niyang pahalagahan siya ng mga Israelites, yung Diyos na nagpapakilala bilang isang Diyos. At inuugnay naman ito doon sa buhay natin na kapag tayo'y nagpahalaga sa Panginoon at pinahalagahan natin yung ginawa ng Diyos sa atin, mayroon tayong tunay na halaga, our worth in Christ. So, alam naman po natin yung bali-balita tungkol po sa basketball, ano? Yung sa basketball, champion po yung Gilas. Pilipinas. Sino po yung may live po ba nun? Sa YouTube, nakapanood po kayo. Sino po kalaban nun? Jordan. Diba Jordan? No? Naka-gold ang Pilipinas. Ilan po yung gold ng Pilipinas sa lahat ng medal tally? Ilan lang po, di po ba? Po? Opo, ilan lang eh. Opo, yung ng lahat ng gold. Pero may nasabi po ng sa isang ng China o ng isang spokesperson ng China, ang sabi, lahat ng yan, baliwala yan kung hindi natin nakuha yung gold ng basketball. No? Ito ba? So yung sinasabi po na napakahalaga ng gold na yon sa basketball na magre-reflect sa buong Asian Games. Lalo tayo, nag-champion din tayo after how many decades? 61 years. 61 years bago tayo nagkaroon ng gold sa basketball. At ang sabi nga po, di po ba, sabi ng China, baliwala halos sa amin lahat ng gold na yan kung di namin nakuha yung gold ng basketball. Amen. So anong worth na gustong iparating po doon? Baliwala kung wala yung pinaka-main event na tinuturing nilang mahalaga. So sa buhay natin, no, medyo controversial pa yun dahil West Philippine Sea yung usapan, dahil ugnay pa sa West Philippine Sea. No, talagang sa atin ang gold, sa atin ang West Philippine Sea, ang sabi po ng mga hashtag pan. So sinasabi lang po doon, ang halaga, katulad ng buhay natin, ang dami natin pwedeng makuwang gold, ang dami natin pwedeng ma-achieve, ang dami natin pwedeng pahalagahan sa buhay. But if we don't put
God first. Kung hindi natin makita yung halaga natin na kapag tayo nanampalataya at nagtiwala sa Diyos, ang lahat ng bagay sa mundo ay hindi na mahalaga. Kundi dapat natin makamit yung ultimate goal natin, yung pagkakilala sa ating Panginoon. Muli sa umagang ito, nawa maging practical application ito sa bawat isa sa atin. May somehow sa buhay natin, mayroong nalimay sa atin that our worth in Christ ay napakahalagang bagay upang magtagumpay tayo at magsumikap tayo sa gantimpala ng ating Panginoon. We are already rewarded. Ano lamang kailangan? Tumakbo tayo. Magpatuloy tayo. Ibigay natin ang buhay natin alang-alang sa Panginoon. Tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po, Diyos, sa higit mo niyo pong pinapaalala sa amin. That we are motivated by a life of purpose. That we are continually striving to be more Christ-like sa buhay namin. And we must forget what is behind us and help us to embrace the future and run the race with endurance. Knowing that our worth is in you, Lord. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito, sapagkat muli mong pinaalala sa amin ito. Muli mong pinagtibay sa amin ito bilang isang iglesia. Salamat po, aming Ama. Ito po ang aming dalangin. Ito po ang aming pagpapala. Sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.